flourish. O ang para lang to review kung nanan yung mga booklet, number 1, atong gitunan sa dihang nagtuon ta about servanthood. Ang one worder gyud sa servanthood is di one worder, but ang usagid ang konteksto gyud sa servanthood is heart to serve. Say it with me, heart to serve. Ang kasing-kasing sa pag-alagad. Ang atong identity, we are children of God. Mga anak kita sa Ginoo. Og sama kang Ginoong Hesukristo, He was the Son of God, pero iyang gipili. Gipili niya ang pag-alagad. You know, serving is a choice. Diba? Atong gipili nga mga lagad. Although mga anak tas Ginoo, pero gipili nato. Why? Because naliwat ta sa Ginoo. Naliwat ta kang Jesus. Natay na heart to serve. Ug mo ginay pinaka-konteksto o pinaka-lesson didto sa atong subject nga gitun-an about servanthood. Og number 2, nato nga lesson, nga session is gitawag sa armor bearing. Og unsa man gid ang pinaka-core nga lesson sa armor bearing, ing na honoring. Honoring. Respect is given, is earned, honoring or honor is given. So, ang lesson sa armor bearing is really we learn to honor. Atong i-honor ang atong mga leader, atong i-honor ang atong mga parents, naman tay mga leaders sa atong home, sa atong family, which is our parents. Sa ato pong mga katrabahoan, napon tay mga leader, no? Although usahay labi na kung dili Kristohanon, dili unta ngayon i-honor, pero dili man siguro sila ma-respect tungod sa ilang mga binuhatan, pero honor, i-honor gyud nato kay leader sila. Okay? Again, respect is earned. Honor is given. So ang pinaka-kuan, kamo na lang i-review. So ang pinaka-essence gyud o ang pinaka-kuan importante sa Ginoo ang honoring. Again, importante sa Ginoo ang honoring. And one of the isgutan nato nindotong gi-share ni Pastor Kyle nga si Noah gi-honor siya siyang anak nga si Japet og si Shem. Pero si Ham gi-dishonor siya. So ang trabaho gid sa mga volunteers, kung volunteer ka sa church in any capacity, wala may dako o gamay. Lain lang og kapasidad. So in any capacity that we are serving, ang katuyuan gid ana is to cover, is to protect the church, especially the leadership, no? Dili man may kuan nga kanang wala may kakulangon na admittedly kitang tanan nagay mga kapakyasan at times, nagay tay mga shortcomings, pero instead of exposing your leader, one of the kanang imong task or assignment as a volunteer, especially kung nakay leader, ang imo bitong leader, like say for example, imong leader sa ushering, no naman gina sila si Judy, na usahay mag-away man mo kay mabikil mo ba? May igsoon. Dili ginamalikayan kay naatay mga kung naay naginay friction. Mag-away ganinang magtiayon nga gadulog. Unsa pa ka nga kuan. Pero unsa ingon ni Pastor Kyle sa diyang aduna nay friction, aduna nay init. Kay kung nay friction, aduna may init, bagid ba magbag-iray man gyud. Unya usahay para for you to grow and to sharpen you, butangan ka sa Ginoo graph. Siguro kamo gibutangan mo graph nga pastor para mas sharpen. Pero unsaon man nga dili ma-destroy ang honoring, butangig anointing. Dili ma-destroy ba? Oil ang gikinahanglan na. Oil. So meaning, sadyang makita na nimo ang iyang kakulangon, makita na nimo ang iyang shortcoming, no, I choose to honor. Because in the honoring, there is anointing.
in the honoring, kami, nining ako, my wife, we serve under our wonderful pastor sa CDO, New Life CDO. Sadyang mag-close na mo, especially me, every day, almost every day. Dili lang Monday, dili lang Sunday. Almost every day, kauban mi ni Pastor Al. And eventually, makita man gid nimo ang defect. Kita gid nimo ang apan. Pero you know why up until now we preserve the relationship? Because although at times naa sila yung mga kakulangon, kibutang na mo sa mong kasing-kasing, no, we honor them. Because God placed them over us. Naging mga panahon. So again, kung nanay friction sa ministry, especially sa leader or sa inyong kauban sa ministry, say it with me, honor. Ang makapabutho sa oil, sa lana sa anointing is honor. You choose to honor. You choose honor. Ingon si Pastor Joey sa among subject man namo ni sa Bible School, armor bearing. Ingon siya, kani review lang ha, ingon siya, you will lose nothing when you choose to honor. You will lose nothing when you choose to honor because honoring is given. Gihatag siya. Unya abi ninyo mga igsoon, usa sa kontra, usa sa bikil sa honoring is gitawag siya familiarity. Usa gyud sa weakness, usa gyud sa kontra, o sagid sa makaguba sa honoring is familiarity. When you become so familiar, kung familiar na good mo, level na imong tinanawan, level na mo. So kung level na mo, di nagika-pour out. Di nagika mabubuan kay level naman imong tinanawan sa iya. Pariho naman imong tinanawan. But when you choose to honor, the office or the call of that person can still pour at you tungod kay dili man mo ang himuon sa familiarity sadyang familiar na nga akin samgod ni like kang Miriam o kang Aaron nahimo silang familiar silang igsuon kay igsuon man nila si Moses ilang gisaw nga ngano siya ra ba day makadungog sa Ginoo nahimo silang familiar na sa kadugayan nato usahay busa bitaw mga igsuon usahay nganong I choose usahay to distant not because I don't want to be intimate with you. I choose to distant to protect you. To protect you to become familiar with me. Because when you become familiar with your leader or with the person God placed in your life, level na. Og since kay familiar naman, wala na kay honoring, wala na kay respeto, kay familiar. Level na imong tinanaw. Ngano, siya rabday makadungog sa Ginoo. Ngano, kana rabday simbahan. Ngano man, familiar. Og mo ginay kuan ang tawag ana sa among subject kanito pitfalls of familiarity. Wa mo kabantay sa ako mabless gid ko ani si Tito Monterde. He's the kung pa-Englishon si Tito Monterde, wow. Mas tindot pa siya grammar kang pastoral actually. Di ba? Kung pa-Englisay lang. Pero you know what? Me and together with others sa una, sa under pambisa kuan sa Cagayan de Oro, we choose to honor although mga usahay, bali-bali ang grammar ni Pastor Al, sa ako say mali-mali ang grammar, tungod kay siya ang gibutang nga pastor sa mua. And we choose to submit and to honor. And when you preserve that honoring, you don't become familiar. And when you are not familiar, the anointing of the office. Sa next na to nga session, last session na to, isgutan na to dito ang calling and gifting. There's a difference between a gift that is a call and a gift that is in your life. So, again, ang pinaka-konteksto sa armor bearing is honoring. O again, usahay, talagsa ragid mi mo open sa among life. Not because we don't want to be intimate with you. Dili ta magsuuray. Pero sabi ninyo, it is to protect you. To be familiar. To be familiar. Ako ganyan sa dili man ni sa pag-ad kay ako man ning sister-in-law si Nining. Familiar ba niya sa kuha? Kay kaila ba niya sa kuha? Ako biyan ning sister-in-law. Makita niya ang akong kinabuhi kada adlaw. But you know what? Bisag sa balay, she always addressed me as pastor.
not son, not bro. That's preserving. I'm not saying nga magpatawag ko pastor permanente. But what I'm trying to say is the honoring. The honoring. Not because among gi-impose among kaugalingon nga mao ni. It is because of the office that God called us. Og kung og matun-an nato na mga igsoon, dili layo that this church will thrive. Dili layo that this church really will grow because our relationship will become healthy. Health means growth. So ato ni ginatun-an kay gikinahanglan nato. So importante sa Ginoo ang honoring. Tiyaw mo na ang Ginoo, gi-honor niya ang iyang mga disciples, niluhod siya gihugasan ang ilang tiil. Hallelujah! So again, dako sa Ginoo ang honoring. And when we are volunteers of the church, sa mga pangalagad, sa mga capacity nga gibutang kanato sa pagkakaron, we choose to honor. And ang armor bearing, di lang kay ang armor bearing, paminaw mo ha, dili lang kay ang armor bearing protection sa pastor, kundi ang armor bearing, first of all, protection sa atmosphere of the anointing and worship. Labi na gid kung usher ka. Kamulo na gani ang wali, kamulo na gani ang focus ng mga tao. Imog yung paninguhaon nga kung usher ka, kung asa ka na-assign, nga dili ma-distract ang tigom. Busa, nganong nga paningkamot ta, nga masira gid nato ni, tungod kay, to protect the anointing, to protect the focus on the Word of God, the flow, the atmosphere of worship, tungod kay, na mga kuan nga, nana ang atmosphere, nana ang anointing, nana ang presensya. Pero usahay, mabaras siya, mawala ang focus sa mga tao. Tungod kay nalay kalit po singgit nga bata dito, nalay magdagandagan kalit. And you know, that's one of the tasks of the ushers. To protect not only the pastor, but to protect the atmosphere. The atmosphere. Ingana ka challenging ang task sa mga ushers. Dito sa Alabang, na mga ushers dito niya, dito sa Alabang, namagay mga reserved seats. Nagit sa unahan ng mga leaders, nakabutang pagka dito, pastors, leaders, elders, nakabutang. So usahay kay na may mga bag-o nga, kanang first 3 rows sa dito sa church dito, those are assigned to church leaders and pastors. Unya kay, ang magtas ka nang mabadlong kay ang mga ushers man. Unya kay ang muingkod, milyonaryo. Masapian pa si imo. Or, opisyal sa gobyerno. Saan mo na nimo? Pero really, ilang inon nga, ma'am, sir, pasensya na po, pero ito pong lines na mga seats na ito, these are reserved for the church leaders and the pastors. Some of them will be insulted. Some of them will be scolded. But they don't mind. Why? Because they are there to serve not only the pastor, but to preserve the anointing. To preserve the flow of the service. To preserve the order of the service. It's about order, mga igsoon. So again, armor bearing is not just protecting. First of all, yes, protect your leaders. Cover your leaders. And usahay, I don't know kung please correct me if I'm wrong. Let us refrain, especially kung mga man of God, nga makita nato ilang mga mali. Let us refraining from naming. Si pastor so-and-so. Naanigin na siya. No. You become a judge. Actually, when you are attacking that man of God or that person, you are attacking the God who called him. That's honoring. That's armor bearing. Although dili na sila part sa atong church, pero kung na mga madunggan na to nga, si Kwan, si pastor Kwan, likay na igsuon. Tungkol kay you are attacking not the man, you are attacking the God who called that man. Okay? That's also armor bearing. Okay. So, this time we will talk about upat man ni ka topic, faithfulness.
Big deal kay sa Ginoo ang faithfulness. Tungod kay again, bisag unsa pa nimo ka gifted, gifted. Kaganina kami ni Benson nag-istorya mo dito. Nya naka-mention ko usa sa atong mga volunteers dinhi sa una nga ako yung nakita nga nagit siya gift, na siya anointing, especially sa worship leading. Nagi bugat gid sa diyang mukanta na siya. Nagi kabugaton no, nagi dili anointing, nagi gift, nagi charisma, nagi siya grace diha. Pero since she lacked the attitude, she lacked the character. Regardless kung unsa pa ka gifted, when you lack the character mga igsoon, anointing cannot flow. Because it is not gift that would touch the hearts of people. It is anointing. And, please don't get me wrong, when the gift, the charisma, is empowered by the anointing, it is very excellent. Ligon kay na mga igsoon. So again, it is not because the character, ang character, mao kanay sanga nga mugunit sa mga bunga, which is the gifts. Some of us na mga tulo ka gifts, upat ka gifts, maayo ka sa ani, nakaigasa si, like say for example, si John, nasa gift sa drums. That's a gift. And gikinanglan, although na kay gift, pero ang gikinanglan nga makahold niya na is the character that is needed. Kaya again, bisan pag unsa ka gifted ang volunteer, okay, we are talking here about volunteer, without the character in place, mga igsoon, maabot gud gyapon ang panahon nga pataas daw ta ba, bagsak lag kalit nga naman, lack the character. So importante, like in the Bible, example in the Bible, si Saul na sa gift. Si David food na gift. Pero nganong sa ilang duha ningon ang Ginoo, I call David the man after God's own heart. Tungod kay nasay karakter. Okay? So, atong isgutan, what is faithfulness? Say to yourself, say to your neighbor now, what is faithfulness? Basahon ninyo ha. Faithfulness is the fact or the quality of being true to one's word or promise. One word ka. In a one word. Ang no, ang yes. Rare kay ni nga quality mga igsoon. Rare kay ni nga quality sa Christian circle. Again, kinanglan moabot sa panahon nga mo grow ta, nga once we have given our word, dili lang dinhi kung even dito sa una sa Cagayan de Oro pa mi. Please forgive me if I keep on going back to Cagayan de Oro kay mas kuan man ang expression sa among kasinatian dito. Even usahay na may midweek service dito niya akong gatudlo. Even usahay nga nanagid untay importante nga rason nga dili namo ipadayon. Mingon gyud pastoral nga ayaw. Padayon na lang kay nga naman wa ta ka-announce. Madaot ang atong integrity ana. Busa bitaw kung napansin niyo dinhi. Hangtod nga wala nato gi-announce, dinhi nato undangon. Nga naman, busa gani ka nang mag-prayer in the Friday, say tulura mi ako sininigs may. Pero ngano di mo undangon? Because of that faithfulness. When you gave your word, dapat ang imong word bond na siya. When you gave your word, maasahan na siya. Like God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word, verse 14, and the Word became flesh. As if your word is you. If I gave my word, that's me. O nga na ang karakter sa Ginoo, sa big deal kay sa Ginoo ang faithfulness. Because He Himself is a faithful God. Remember this always, mga igsuon, mga kauban sa pangalagad. Before God does anything, He gives you a word first. Before God does anything, He first gave you a word. Nagi kay madawat nga word. Even sa Old Testament and even sa Bible, before niya himuon ang usa ka butang, before mo himo ang Ginoo usa ka butang, iya ginang isulti. Why? Because His word,
His word represents of who He is. O nakita usab, being representative or representing God. Because we are representative of God. Ang atong word is final. Again, di man malikayan nga na mga emergency, na mga kakulangon, or usahay, na kuan, please forgive me if it would be like so personal. Pero, have the faithfulness to inform man lang. Have the faithfulness to, di ko katunga. Pwede ba? Yeah, especially kung nakay assignment, pwede ba ka ng, ikaw mismo mangita og relibo tungod kay faithful ka? Nakuha ninyo mga ison? To inform the others nga, sabi niyo mga, nakoy emergency, nakoy kuan. And that is one of the measure of faithfulness. Dili kay, magsigita og kuan, magsigita handom nga, nabaka si kuan karon, wala si kuan karon. Di ba? Di ba? Pait kay na nga kahimtang maigsoon sa pangalagad. Kanang di ka kasiguro kung mutunga ba si kuan o dili. Is that a picture of faithfulness? Is that a picture of faithfulness? No. Again, faithfulness is being true to one's word. Pag isulti ni mo muna, bisan pa usahay o it will cost you. Yes, a lot of times when I gave a word and when I say a word, it cost us. But since I have given my word, I am bound with my word. Unless kung emergency na lang yun. Alam mo, one of the, again, di man ako ni panghinambog, pero ako ginang gunitan. There was one Sunday na disgrasya si Matmat. Nagdisgrasya si Matmat, nagisi ang dinhi, si Mud. Og nahuman mi dito sa ospital, sa CCC, alas 5 na kadlawon. 4, nakaabot ko sa balay, alas 5 na kadlawon, nag-travel pa ingon dinhi. Gikan sa akuan pa ingon. Alas 5 na, kay nakaagi pag kog nabanggaan nga kauban ako, nagsunod mi motor. Pag abot sa crossing sa westbound, nabanggaan siya, may gani kay nagsunod ko siya, naguna sa kuha, nabanggaan sa auto. And pwede gudunta, nagudunta kayo kang rason nga, dili ko pwede makakuan kay aniya na. No. I still did come. And I still did the preaching as if nothing happened because I gave my word and we did not announce that we will not have a church. And that's the picture of faithfulness. One of the picture nga usahay, it may mobira kanimo og naay mga kinahanglang sakripisyo nga himuon because importante kanato asa gani usa sa atong FDA sa life is faithfulness. Love and compassion, integrity, life, integrity of God's word, o ang usa sa FDA is faithfulness and family. Amen. So again, faithfulness is true to one's word as to one has pledged to do and prove. So ang underline diya, anang blank there is promise. True to one's word or, underline, promise, as to one has pledged to do and professes to believe. The three aspects of faithfulness, number 1 is loyalty. Loyalty is steadfast in affection and allegiance. Loyal ka ba? Kung wala diya ang tao, hindi mo siya dauton kay loyal magka. Ingon din ni, steadfast in affection and allegiance. Acts chapter 5 verse 29. Talks about sa diyang gi-persecute na si Peter o ang mga disciples about their faith in the Lord Jesus Christ. In Acts 5:29, then Peter and other apostles answered and said, we ought to obey blank. We ought to obey. So first of all, our faithfulness is to God. Our faithfulness is to God. Amen. Rather than blank men. So again, kung naay mga, like say for example, I don't know kung naa dinhi, pero especially kung ikaw, niyang imong ginikanan, wala pa pareho ni mog faith, wala pa na born again, yang ikaw ang unang na born again sa inyo, unya na ay kuan. No, again, first of all, dabiyon sa man na pastor, nga kung suguon ka, nga, again, rana kung ikaw suguon nga, palitik kong tanduay dito. Sa man na nimo.
faithfulness to God rather than men. Lisod, no? Pero if you have, again, listen also to the Holy Spirit. Ay lang padalos-dalos. But really, if the Lord will give you the grace and the confidence to say, you know, pa, ma, kanang, lain magitanawon nga, worship leader ko sa church, so niya magdadala kong tanduay. Ayaw lang pag-istorya. Ma, lain kita naon mo, asya, pa, lain kita naon pa, asya ko sa church, niya magsige kong kamusta, niya makitaan lang ko nila, magbitbit og longnik. Ayaw pag-istorya. Ask God the courage. But again, unsa may boundary ana? Unsa may boundary ana nga kung suguon ka sa imong ginikanan? Kung suguon ka sa imong ginikanan nga magpakasala, then that's the time that you stand on your loyalty to God. But as long as naalang sa moral ang isugo sa imo, then so be it. Obey. Obey your parent. Di ba? Gani, this happened sa una si Abigail o si Kirsty. Ako may usa sa life group leader nila kaniadto niya. Ako'y pirmi nila pangayuan og counsel. Unya kay ang ilang mga ginikanan kay mga sirado katululiko man. Sirado gyud, grabe ka sirado. And then there was a time nga dili gid sila pasimbahon. Kaya kung simba ka undag ag eskwela. Kablo kaon sa akong counsel sa ila. Ay lag supaka imong ginikanan. Ay lag supaka imong inahan. Yes, honor them since you are still under their authority. If you have the time to go to church, to come to church, then do it. But if they would ask you not to come, as for the time being, honor that one. Kay moabot ragid ang gidan ko sila. Kay moabot ragid ang panahon nga dili na sila kapugong nimo. Og tuod man karon, di na gid kapugong kay mo na may gahatag og kwarta. Kay tuwa na mas Amerikas Abigail, mo na may gapadalag kuan, di na gid siya kapugong. You see, mo bali ragid gihapon na ang kuan. Pero again, as long as they are not asking you to sin against God, your loyalty, you obey your parents, but first of all, our loyalty is to God. Kung nakuha? So, in Proverbs chapter 18, verse 24, a man that had friends must show himself friendly, and there is a friend that sticketh closer than a brother. Ang Ginoo, again, kung faithful, gipakita lang ta dinhi sa mao nga verse that God really stick to it. Bisan gani og kapakyasan na nimo, tungod kay nganong big deal sa Ginoo ang faithfulness? Kay bisag nakasala na ang tao, faithful pugid gyapon ang Ginoo. You know what happened when Adam and Eve sinned? God did not curse men. Wala gitunglo sa Ginoo ang tao. God did not curse Adam and Eve. He cursed the ground. That's why maghatag ta sa tong tithes. Tungod kay ang atong mga kinitaan gikan na sa ground, regardless kung unsa nga kuan. Ngano man, kay sadyang ihatag nato ang atong tithes, it blesses back. It cleanses it from the curse. Og kabalo ka unsay gihimo sa Ginoo sadyang nakasala na sila, ang Ginoo mo'y naghimog pamagi. First of all, gipangita sila. Dili tungod kay wala na sayod ang Ginoo kung asa sila. Meaning, gipangutana sila, Adam, where are you? Ngano man, tungod kay ang ilang unfaithfulness, context ni opposition, ang ilang unfaithfulness in disobeying God causes them to be guilty. Di ba? Usahay natin guilt. Ang ilang kuan is nagtago na hinuon sila sa Ginoo. Pero giingnan sila sa where are you? Tungod kay God is trying to say to them, although you have failed, ingon na Ginoo, I'm still here for you. They failed, yes. Pero ang Ginoo, ingnan sila nga. Kinsay nag-ingon din, who told you that you are naked? Asa nagikan ang inyong source? Asa gikan ang inyong word? Ngayon siya, ang Ginoo, og nasabisan tuod og nakasala na sila, ang Ginoo ni hatag pagyud og word. Og ang ingon na Ginoo, there will come a time that the seed of a woman will crush the head of the serpent. Again, God, before nahimong word, nahimong flesh ang word, God releases a word. And for us, dinhi,
ang atong loyalty. Number 1 is naa sa Ginoo, o ang atong loyalty naa sa word sa Ginoo. Amen. Daghan ang mga tao nga mosalig nato tungod kay maasahan ta. Maasahan ba? Loyal ka ba? Loyal. Bisad, di ba, bad boy? Bisad sa imong credential, kulang imong credential, pero nganong saligan mong gig ka? Kay naa kay track record of loyalty. Amen. And abi ninyo mga igsoon, that would be evident. Makita na, maklaro na. Maklaro na sa kinabuhi nato. So again, number 1, nga use sa gamit sa faithfulness is loyal. Loyal ka sa Ginoo, first of all. Loyal ka sa iyang word. Loyal ba ka sa iyang word? Nga ayaw na, oy, kay dili man ni. Hoy, dili ni kabubuton sa Ginoo atong gahimo. Undangon na to ni. It's against the will of God. Dapat kamo, labi na, kung mag-uban mo, magbinadlungay mo. Hoy, yun na, oy. Hoy, di biya na will ni Lord. Why? Tungkol kay, first of all, ang atong loyalty nasa word ni Lord. Ug nakang Lord, ug nasa iyang word. Amen. Dili na to gusto madawat ang atong relasyon. So again, the first use of the word faithfulness is loyalty. Number 2, the second use of the word faithfulness is found here. It's conscientiousness. Unsay bot pasabot na? Firm adherence to promises or in observance of duty. Wishing to do what is best. Ang faithful di ay, imong ihatag ang best. Ihatag ba ang best? You are willing to give your best, wishing to do what is best, especially to one's work or duty, well or thoroughly. Willing ba? Akong napansin ani, sa napansin. Sadyang na-accept na to si Hannah nga Asher, grabe sa iyo kay siya bay. Nakita ginako niya sa unyo naka full dress. Naka full dress. Sorry Hannah. But really, that shows nga na kay willingness and the conscientiousness to give out your best. Nga naman, faithful. Matinod-anon. Ang matinod-anon, ihatag niya ang pinakanindot. Again, ang matinod-anon, iyang ihatag ang pinakanindot. Remember din mga igsoon, ang atong ginalagaran, dili ni basta-basta, dili lang ang gobernador o ang presidente sa Pilipinas, ang atong ginalagaran ang Dios. Di ba? Ang pinaka-best. So, nay verse din ni Colossians chapter 3, verse 22 to 23. Servants, obey in all things your masters according to the flesh. So, again, labi na usahin. We will find ourselves mga labi na kung pasaway bitaw nga itong mga boss. Nabot na ba sa punto nga na? Kanang, ang imong leader ba, badlungon. Nabot na ba? Brad boy, kinsa din niya ang mga kuhan nga. Diligig anay unta respetuhan. Badlungon ba? Pero ingon din ni, not your masters according to the flesh. Not with eye service or men pleaser. Labi na ginang magpa-regular bitaw. Pag moagi ang supervisor. Di ba? Nganong maka-feel ko anak kay nahimo biya akong maintenance manager kaniadto. Kanang mga gapa-regular. Kada agi gid na ako. Busy gid kayo. Pero isla kabalo, asa diyang mag-evaluate na, gabasahom na ko ilang report. Basahon na ko ilang report, ang ilang mga login dito, ang ilang mga report, klaro gigay mga report sa mga nangatulog inig kagabi Kay copy-paste permanente. 8:30, ikangawagin ni Gihimo. Nga naman, ayara magdali-dali. Di ba, natural sa kwan? Nga ayha dahil, busy din kayo. Grabe, update kayo kung naa si boss. Di ba? Or kung dini sa church, kung, I don't know, kung applied na sa kung naa si pastor. Wow. Again, not with eye service or men pleasers, but in singleness of heart. Singleness of heart, fearing God, and whatsoever you
do it heartily as to the Lord and not unto men. Di ba? Nga ang atong ginahimo, are regardless kung unsa ang gravity or capacity kung asa ka nag-serve, you do it heartily. Kinasing-kasing. You are giving out your best. Why? Because God gave His best. Who is His best? His Son, Jesus Christ. Ano, abi ni naman nga igsoon, kung nasa imong kasing-kasing, I know it's a character and it's an attitude that needs to be developed. Habi ninyo mga igsoon, sadyang best bitong imong pirmi nga itinguha nga ihatag o iserve, ang imo pong mga expectation is best food. Nga naman, kay best man ang imong gitanom. Kinsa dinyo dinhi ang nagtanom, di ba? Di man tama basta-basta lang magkuwag binhi kung okay, kuha na, o muna himo na tong binhi. Di ba ang binhi pilion man gid na? Di ba? Nganong pilion na to ang mga binhi? Kani kay guwapo kay nindot kayo. Ganina nagkuan sila, nag-slice sila og papaya. Kani kanang ambinang liso kay nindot ni siya nga variety. Ug diya nato itanom. Gusto na tong padaghanon kay best. And I pray nga mudaghan pud mo. And we pray nga mudaghan pud ang mga tao nga muhatag sa ilang best to God. Na si pastor og wala. Amen. Best, ina best. Singleness of heart, fearing God, and whatsoever you do, do it heartily as to the Lord and not to men. 1 Peter chapter 3, verse 14. But if ye suffer for righteousness' sake, happy are ye, and be not afraid of their terror, neither be troubled. Ang point din nga verse is, usahay, sadyang faithful ta, o ihatag na to ang best, usahay nagay mga cost. Ngay cost. Pero bilhin yung mga igsoon, kung gusto kag lami, nagibili. Nagibili ang best. Pero naibili ang pangalagad. This is the cost of discipleship. Walay discipleship, mga igsoon. Nga walay bili. Kay komportable lang perminti ang mga lagad. Daghan ang nangalagad karon. Pero why is it we are only a bunch? Tungod kay many are called, but few are chosen. Is it not that only few will be chosen, but because only few responded with the best? That's why only few could be chosen. Amen. Daghan ang gitawag. Halos ang tanang tao, halos ang tanang Kristohano ng mga believers gitawag sa Dios, pero gamay ra ang napilian. Nganuman, kay gamay ra ang willing to pay the cost. Amen. Again, faithfulness will cost you. Especially kung muhatag ka sa imong word. Later on, I will not get ahead of myself. Nganuman, tungod kay moingon gani kag 5:30 na. Conscientiousness, di ba? Tungod kay third word nga use of faithfulness is trustworthy. Ang imong word ba masaligan? Masaligan ba imong word? Ingnan mga bay, masaligan ba imong word? Na ba kay isang salita? Na ba lagi? As if nga murag itaga mo sa bato. Naman tayo kakulangon, kami na may kakulangon, pero I know it's not an overnight thing. Pero kinanglan na ma-develop sa atong kasing-kasing. Once I say to you that 10:30 or 10:45 na anak ko. Why? Because my word should be a word of trust. Because I am representing God Himself. I am not God, but I am the tangible nga makita, madungog nga representante sa Dios. Especially sa time, given with strong, trustworthy, given with strong assurance, binding a faithful promise, a binding commitment to do or give what was promised.
Sa una, nausot tong sa una tong wala ko pausuha din katong mga pledge. Nga akong mag-pledge mo, isulat sa papel, ihulog niya sa opiring. Usul kayo na sa una. Even sa Cagayan de Oro, sa Gotik pa mi, di ba ning? Pila tong nasulat dito nga na yung mga pledge. Labi na katong nagpalit na giyuta. Sige, isulat ang imong pledge. O niya, isulod niya sa kuan. Ang resulta, daghan ang nangawala sa simbahan. Daghan! Tungod sa written pledge. Kay paninglon man ka. Kay ni-pledge man ka. Yes. So again, wala ko na nini. Nga naman, well, kung gusto jud ka. And by the way, when you are doing it to the Lord. When you give your word, you are not giving your word to me. Kadaghan ako pastor man ko, taod-taod na ako nga pastor. Daghan ang mga approach ako sa una, even sa Cagayan de Oro, pastor. Yampo ko, pastor. Yampo ni nga transaction. Once nga makuhaan gani, pastor, ako siya diyang inon, stop. Stop. Don't give that promise to me. Ayaw isulti na sa ako. Yes, I will pray with you. We will pray. Stop there. We will pray. Father, in the name of Jesus, we're praying for your favor upon this transaction. Lord, you know the heart of this person. I thank you, Father God, for your hand be moving on behalf of this transaction. Don't say that to me. Mahugawan lang akong kasing-kasing, ma-disappoint lang. Say to God. Usa, daghan lang mo, pastor, bini mo, pastor. Makuan lang yun nga transaction, pastor. Human ng church, yeah, please. I've heard that a lot of time. So again, binding promises and a binding commitment to give or to do or to give what was promised. Psalms 15:4. In whose eyes a vile person is contemned, but honoreth them that fear the Lord. He that sweareth to his own. Grabe. Once nga muhatag ka sa imong word, usahay, labi na gid usahay, nihatag na ka sa imong word. Nya all of a sudden na nahimong challenge ba? Ang pangutana, imo bagyapong ituloy ang imong giingon o mahimo na hinong rason nga pamanggod, pastor? So again, even to his own hurt. Even to his own hurt. And change it not. Gawas kong life and death na gid o emergency. Hindi ka na gid katunga, hindi bisag magkamang. Pero kung kaya lang gid, og mo ni nga verse akong gigunitan mga igsoon, Psalms 15:4. Nga even to your own hurt, even to your own discomfort, lami. Katong nga panahon, katong na disgrasya si matmat, lami kayo ikatulog. Pero even to your own hurt, because I have given my word nga natay simba pagka-Domingo. We did come. Nikanta pa ako, kami man duha ang bilar. Ginala ko siya nga, una nagkatulog dito ka, kay kanta para ba siya nga, una nag-uli, kay magwalir ba ka? Even when you swear, when you give your word, even to your own heart, are you up to that? Because that's faithfulness. Ug ganili nimo katiaw-tiawan ang Ginoo mga igsoon because He sees our heart. He sees our heart, even to our own heart. Nara, og kung nabitaw mo yung mga saad, ayaw na lang saad nga basta-basta lang nga saad-saad. Likay gina ninyo mga igsoon. Kung wala pa diha o walay capacity, hilom lang usa. Hinga naman na raw Ecclesiastes 5, chapter 5, verse 4 to 5. When thou bowest bow unto God, grabe. Kung alang bawest bow, kung musaad ka ngadto sa Dios, defer not to pay it, for He hath no pleasure on fools. Again, usay sayon magkay muhatag og saad ba? Lord, kung madawat lang ko sa trabaho, Lord, ayaw na igsoon. Kung dili nimo kayang himuon na siya. Nga naman, when thou bowest a bow unto God, defer not to pay, for He hath no pleasure in fools. Pay that which thou hast bowed, Better it is that thou shouldest not bow than that shouldest bow and not pay. Usay madawg-daog na to. Sorry pero personal man dili man sa pagpaborot. Usay madawg-daog na lagi na to din sa kung nabito yung mga
Nabi tayo mga need bitaw, labi na kung na yung mga kaon-kaon. Ang baboy gid perminti ni Brad Boy. Kung Brad Boy. Ang iyaging baboy pero hindi yung mga litson kay pero may maging ibaw. Dahil ako dito, pastor. Pero nga igsoon, that is a lesson for us. Na kung musad ta ngadtos Ginoo, again, dilita ka ng kuan ba? Flexi bitaw nga kita man. No, nisad ka. Sad ginas Ginoo. Nga naman, your word, may itaga sa bato. Amen. So again, dili ka ganahan na Ginoo. Now, God loves you. Please don't get me wrong. God loves you. But sometimes, even though God loves you, He doesn't like our character. God loves you, yes. But sometimes na mga karakter, labi na kung natay mga flaws sa atong mga attitude, sa atong mga unfaithfulness, He doesn't like that. Busa mo lang point din na, He has no pleasures on fools. Kaya again, saligtas Ginoo. Pero ang pangutana, masaligan ba ka sa Ginoo? Ang imo bang word masaligan sa Ginoo? Ang imo bang word? Again, yes, saligtas Ginoo nga pamalanginan, pero dili man nato matago sa Ginoo kay nasayod man ang Ginoo sa tong kasing-kasing. Ang dako nga pangutana is balikon na to, ibalin na to, kay ang Ginoo ba kasaligan ka? And I really believe mga igsoon, nga gigranta sa Ginoo, gitagaan ta sa ani nga Ginoo nga although wala pa mahuman. Tungod kay nakita sa Ginoo nga kasaligan ta. And I really believe nga sa imong kinabuhi, daghan pa unta gustong i-pour out ang Dios. Daghan pang gustong ibobo ang Dios nga mga panalangin. Pero again, ang Ginoo dili sa gusto nga makurat ka o dili ka maandam nga hinoon ang panalangin sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mo na noy hinungdan nga makaguba nimo. Because again, ingon dinhi, better that is thou should not bow than thou should bow and not pay. So nakita ninyo again, 3 uses of the word faithfulness. Number 1 is loyalty. Loyal ta ba? Loyal tas Ginoo, loyal sa word. Number 2 is conscientiousness. We give our best. Dili pinugos. Og number 3 is kasaligan ta. Another biblical word of faithfulness is biblical faithfulness is more than being loyal, more than being conscientiousness or trustworthy, but biblical faithfulness is also being good. Good. Og dirita magduel og kadali. Good steward and a good manager of everything God has entrusted to us. Our whole life, time, talent, and treasure. Maayo ka nga sinaligan. Kasaligan ka sa Dios. Kasaligan ba ka sa Dios? Abi niyo mga igsoon, dinhi ka mulong magitan construction og bisan pa sa pagpamalit sa atong mga gamit. Every time nga bisan gani ka ng mga pinutlan diha, ang uban panglabay no na gipangtigom nako. Kabalo ba mo mga igsoon nga nasa kong una-una? Every time nga naay mga wastage or mga ana, dili oy offering nas mga tao. Ang atong ginagamit din ito offering nis mga tao. Kwarta nas Ginoo. Ug nga dapat lang nga kaning mga butang nga gisalig kaghapon ato nang gipa general preventive check-up ang atong computer. Og nindot na, di na siya ma-overheat. Kaya gibutangan nag-thermal daw, according sila Lawi og Kulin. Pero again, maantigotang mo atiman. Sa kanya-kanya ninyo nga mga departamento, ang inyong microphones, when was that time nga inyong gitrapuhan? Kanina lang ang microphone, although dugay na ni, this is worth 28,000. 28,000 eh. Pero nganong up until now, murag mag 3 years na. Wala pa although medyo kuan ang iyang mga appearance, pero medyo wala pa na usab ang iyang tingog. Tungod kay ako ginang make sure nga ibutang sa karton og balik, puston og balik, taguan og balik nga naman. Good steward ta. Kasaligan ta sa mga butang
Kay unsay bation nimo mga igsoon kung ikaw ang naghatag sa usa ka butang, nya gi pasagdan lang. Kapasad lang diha. Unsay bation nimo? Ganahan pa kag hatag? Tuwing ano ganing imong kinaiya, how much more ang Ginoo? Nasuko mo sako mga igsoon. Na maayo ka nga kasaligan. May ka nga sinaligan. O ang importante nga kasaligan ta sa oras. Labi na gid ni sa mga tananta apil ko. And I make sure nga as abot ko din sabi bitaw, please forgive me ha, labi na sa mga teachers. Problema bitaw sa high, please kani kay kon man ni ilang mag-offen. So ka mo i-welcome sa inyong bata. Oh, yung mga bata may welcome. Good morning, teacher. Baliktad. Dapat ang teacher mo welcome sa bata. Now again, it is being developed. Kung unsa ang call time, again, naman tayo mga call time, diri mga kwan, kung unsa ang call time, di po, tupon-tupon ni mga 9:30 atong service. Wow, 9:25 na anak. Sorry ha, pero wow, mga igsoon. Kanang, di ba, again, saan ako ni pagsulti nga di maka-offend sa inyo. Unlike nominal lang ta nga Kristohanon, okay lang na kayo. Okay nga lang ta din. Pero kung yung volunteer na ka sa next level, kay usually, di agad kay tabo ang mga mediocrity ka ng dali-dali taranta. Ayaw na daw yung mangita sa kwan. Iplastan ang daan. Unta. Ingon din ni Ephesians chapter 5, verse 15 to 17. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Ang tao day nga wise, wala siya gausik sa iyang oras. Ang wise day nga person is, he know how to steward his time. Redeeming the time because the days are evil. Wherefore, be not unwise, but understand what the will of the Lord is. Ang faithfulness o ang faithful is, ang steward is kasaligan siya sa oras. Ayun mga igsoon, even sa New Life, strong mong gagay ni. Pero really, kung ako lang yun ang sahay lagi, makuan ko kanang medyo makuan ba, I might come offensive. I really honor time. I don't know kung nakapansin mo, not because I am a pastor, pwede man nga kuan, pero I see to it that I am the first example. As much as possible, I make it into a point na nan ako sa church before 7 in the morning. Because as a leader, I should be the example of how we honor time. And I could not demand and I could not ask you something if I have not also made an example out of myself. Malipay gani ko, 5:20 kaganina, alas 5, nakita na ako si 3D og si kuan din wala man nakakuan kayo, nagbiyahe si RJ, pero nag-set up na sila along with Sherlyn. And by the way, thank you Sherlyn ha, og sa imong pamilya. Salamat kayo sa inyong oras. Sa iyo biya kayo ni sila, nga kuan. Although, salamat kayo. And it's big on me. It's big deal tungod kay, you can have a lot of money, but you cannot have a lot of time. When you give your time to something, it means you love that something or someone. Ang paghatag og oras mga igsuon, meaning for where your treasure is, there your heart will be also. Kung ang church part siya sa imong heart o part siya sa imong treasure, nagit siya sa imong heart. Appeal siya kanunay sa imong priority. Again, kung treasure nimo ang church, appeal siya sa imong priority, labi na sa imong oras.
Kana kung treasure nimo. Pero kung added lang siya, like condiments lang siya, pwedeng naa, pwedeng wala, aka na medyo kuan. Pero abi nimo, abi natong tanan, apil pog ko. Ang paghatag og panahon sa usa ka butang, it is an expression really of your love of that something or that someone. Jesus is God. He gave time to come. Pwede naman sag mo akbo sa langit nga, hello, angel, go there, get them. Nihatagid siyag oras, nihatagid siyag panahon. Nga naman, He died for His church. He gave His life. And the currency of life is T-I-M-E. Time. Okay? That's faithfulness. James chapter 1, verse 16 and 17. Another expression of our faithfulness, of our good steward. Dili lang ta maayo nga manager sa atong oras. Usahay mo, rabaning naka-offend sa uban, kay maingon gani kog bilar. Tinood man lang mga igsoon, dili man lang kay kanato dinhi ang uban. Bilar sa kuan, dili lang kay bilar sa trabaho, kundi bilar sa games. Yung mag-minister kapag kaugba. Wow. Sorry ha, pero really, kung bata pa man po ka, pero really, it takes time. And number 2 is, we are God's steward of not only of our time, but we are good steward of our gift. James chapter 1, verse 16 and 17. Do not hear, my beloved brethren, every good gift and every perfect gift is from above. Nakaana nga, maayo nga tingog, nakaana nga abilidad, nakaana nga gift. No, dili ka na imo lang. Gikan ka na sa Ginoo. Amen. Comes from God and cometh down from the Father of lights, with whom there is no variation, neither shadow of turning. So again, ang atong mga gasa, good steward ta. Ang atong mga graces or mga karisma, maayo ta nga piniyalan. Og na usahay, pilpugwan ni usahay. I know nga ang akong trabaho would include my voice. Akong tingog ba? Ug ganito napansin, lately, nagsigog kapagaw, kaya wala ako ampingi pag-ayo, tungod kay, there was a time, nagtudlo ko dito na may continue, by the way, continued ang atong Bible study sa Happy Land. And salamat po mga igsoon for letting me go there. Really, these are raw materials, mga ginikanan nga wagyoy kuan. Pero now they are growing, now they are responding. And magtudlo ko dito kay wala may microphone sama nini. Ang worst kay na may mga naghatag og snack. Agay ninom kog bugnaw kay nga soft drink. Og mo nang usahay kakulangon ako. I am gifted to speak and I am gifted to communicate. But if I would not be a good steward of my voice, pinagi sa dili sa pag-amping niini. Muna nga, bisan gani karon, I refrain from eating sweets. Ngano man? Kung saan na lang. Saan pagwali kung pirmi ko pagaw. O kaninyo pod, labi na sa mga singers, refrain from eating too much sweets. Why? Because you are a good steward. Og nga, sayang manggod kay, dali raman pagkatsilo, nga dig mapagaw ko. Di ko mag-volunteer. Di ba? Mo man na usahay atong rason, humaling mapagaw ko. Di ko mag-volunteer. Di ko magkuanday ko diya. Di ko mag-respond. Di ko mag-confirm. Dinigi pasabtan ta nga we are good stewards of our gifts. Busa ampingan nato ang atong mga gasa. Og dili lang kay ampingan nato ang atong mga gasa, i-develop nato ang atong mga gasa. I'm studying again how to communicate. Kay ang inyong nadunggan, usahay mo gud kay rason na nga mo nang ginakong tingog, dako man gid kog tingog. I was corrected during sa akong study sa communication. No, this is my habitual voice. Habitual voice ni nako. Pero really, I can still improve that. Ang imong tingog, habit na nimo, mo na imong naandan. Pero pwede na nimong i-develop. Habitual voice ang tawagan na. Ang inyong madungog pirmi ako, tingog gani ana, habitual reactions and habitual response na siya. But it needs to be developed. Why? Because we are good stewards. Okay. Romans chapter
I know, doon ako. 12 verse 1. Do I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Again, kapiyalan ta, maayo ka nga kapiyalan sa imong pangalagad. Ushers, by the way, ushers, asa na inyong katong cloth ninyo nga pangtabon? Asa man, kumusta na pa ba? Buhi pa ba? Finance, kumusta tong envelope? Music team, kumusta tong mga strings? Napabatay mga strings sa tong gitara? Kumusta mo? Mutukar pa ba tong gitara? Or mga singers, kumusta tong microphone? Pula ba ang color sa una? Itom, karon pula na? Punog lipstick? Yan, ako nakita ng microphone diya, pula ang color. Abi niyo mga igsoon, dili man ko ka ng nosy. Pero just to let you know, I'm checking your things there. Dili ko gusto mangilabot, pero really just to remind you mga igsoon, nga kini nga pribilehiyo, gihatag ni nga oportunidad kanimo sa pag-alagad sa Dios. Although ang property sa new life na, pero ang tinuod yun nga tagiyana ang Ginoo. And I encourage you and maybe humbly exhort you to take the time and take care of your things. New Life Iligan, ibog kayo sila sa ato. So nagnindutan ninyo mga gamit pasoy. Og usa sa atong mga gadgets din nga nanubra na diha, nagipangpasad-pasad nato, atong gibless sa ila o gisid sa ila. Kaganina, gigamit sa ilang gitarista, kanindot kayo, lipay kay ilang gitarista. First time nakagamit siya ato. You see, ang sa ato nanubra na. Ang uban, wa gyud in town. Ang pangutana, ato pa bang giatiman? That's part of the word faithfulness. Reasonable service. Neither yield ye members as the instrument of unrighteousness, Romans 6:13, unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instrument of righteousness unto God. So again, kasaligan ta sa atong mga, unsa may mga instrument. Did you develop your instrument? Kung ang imong tingog, kung ang imong kuan. Now, katong mga nag-training na sa voicing, sa kuan, imo pa bang gina-practice to? Di ba? Gipang-train man mo? Workshop, sa worship workshop? Kumusta man? Inyo pa bang gina-apply? Inyo pa bang gina-kuan? Inyo pa bang gina-develop? Or nabutang na to sa kalimot? Di ba? O, gisaligad ta, gigastuhan to. Dili to free mga igsoon. Gigastuhan to, naggasto tag spokesperson, naggasto tag resource person para i-train ta. Ang katuyuan nun ta para ma-develop sa atong kaugalingon o sa atong kinabuhi nga natay ikapasa sa uban. Ang tuyo ato nga nag-workshop para maka-learn ta o sadyang maka-learn ta, ma-develop na to pag-ayo sa atong kaugalingon, ma-apply na to pag-ayo sa atong kaugalingon para atong ipasa sa atong mga manghod. O mo tay tuyo ana. Ang tuyo is not to stop in us, kundili atong i-developon pag-ayo para natay ikapasa sa mga gasunod. Ito ba mo nga nay gasunod? O nga, gani, karon sa New Life Iligan, sila na gahimo, dili gusto na ko i-compare, pero sila na gahimo sa ilang, og tanawon ninyo ilang kuan, na sila nagkuan sa church vision. I see a strong local church. Ilang mga member tanan, ilang mga young people, ang gasulti, dili na katong mga pastor nga sama dinhi. Nga naman, na-develop nila yung pag-ayo, nakasabot sila, nga naa ka o ikaw ako gi-require ang faithfulness sa Ginoo. Instrument of righteousness. Og nga another form of instrument of righteousness kaganinang buntag na mga naluwas din ng mga batanon. Salamat kang 3D. Salamat 3D. Continue with that. Hutdang inyong classroom dala diri. Luwas. Whatever happens, their names are written in heaven. Mga igsoon, dili ta maulaw nga Kristohanon ta. Hallelujah. Now, maybe for some of you, wala lang tayo chance, pero if you have the chance, invite somebody. Magbuhat ako ng preaching nga, each one bring one. Next year,
Bisag sa isa ka tuig, isa ka buok. Isa ka buok ka mas stay din sa simbahan. Pila ta? Karon usually mga 80. Wow. Next year kung each one bring one kaya 160. Isa ka buok. Si Colin naka each one bring one. Walain mga pamagi. At least bautismuhan. Salamat sa grasyas Ginoo. Whatever it takes. Hallelujah. Okay, next year, each one bring one. Abi ninyo mga igsoon. I know taas na nga panahon, pero abi ninyo, nga nung kapaninduto na to atong simbahan, dili kayo gusto ta magpakasosyal para presentable, i-present na yung mong church. Di ka maulaw ba? Di para sa mong church sa una dito, boy? Ang taon, ang CR, curtain, shower curtain. Si Brad Boy pag niyatag, pastor, padigdigi na. Di ba? Ang katuyuan, please get the reason why we are building a nice church for the sake na dili ka maulaw. Di ka maulaw pag imbitar ba? Di ba? Siguro karon kay kailaw na yung church kay murag see-through pa man. Pero we continue to develop this as nice as we can. Why? So that you could bring somebody to the Lord. So you could bring somebody. Di ka maulaw. Okay? Biblical faithfulness is being fruitful. One of the example of one of the ani mga igsoon is kung worship leader ka, dapat mamunga po kag worship leader. Aha, JB. Hinahinay na ka, John, mamunga. Kapito, si itong drummer din ni taga-iligan. Siya nga pa, sabi ni Upas, nga nung makalakaw-lakaw na kukurun, kay nano ko'y duha ka bunga. Kay sa una, siya ramang gyud. Siya mangyud pirmi rooster. Siya nga, ni Upas, na ako'y gitudluan gyud. Tudluan. Ay, so on, 24/7, abri ang church. Kung naamoy, kung gusto mo magtuon, you can come here. Naamoy ka galingong room dia. Pag-develop mo somebody. Dapat, di ba? Di man pwede bubunga ang bayabas o santol. Kung kuan ka, kung engineer ka, bubunga kag engineer. Wa mo ka bantay. Hanggang ka-attract sa ako mga engineer sad. Architect, engineer. Kay engineer mo ko by background. Because you will attract who you are. Amen. Nagunauna ng uban. Biblical faithfulness is being fruitful. Fruitful. So again, mamunga ka. Benz. Mamunga ka. Na nagkay-develop. Increasing and multiplying in everything that God has entrusted to us. Matthew 25:15-17. And unto one, He gave 5 talents. Di man po ka-requires ginugula nimo. And unto one, He gave 5 talents, to another 2, and to another 1, and every man according to his several ability, and straightway took his journey. Then he that had received and give the 5 talents went and traded with the same, and made them other 5, and likewise he that received 2, he also gained another 2. 18-21. But he that had received 1 went and dig in the earth and hid his Lord's money. It was talking about money. Then after a long time, the Lord of those servants cometh and reckoneth with them. And so he that received 5 talents came and brought another talents, saying, Lord, thou deliverest unto me 5 talents. Behold, I have gained beside 5 talents more. His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over few things. I will make thee ruler of many things. Enter thou into the joy of the Lord. Kung imo nang basahon o ginuklogan nga passage mga igsoon, mas ang talent nga one gihatag pagyud didto sa nahimong napulo. So again, the more you are fruitful, take note of this. The more you are fruitful, the more God would trust you with something. The more God would trust you, the more you are fruitful. Amen. Sadyang mabungahon ka tungod kay kasaligan ka. Kasaligan ka. Si Chow nasa dalaga nina, di ba? Again, ako silang gipangutana ganina. Siya nga, namoy gusto nga i-pray na ko sa inyo. Siya nga, kuhan lang, Pastor, blessing. And I prayed over them. So again, mga igsoon, dili lang sa pagpangabig o kalag, kung dili sa atong pag-volunteer, na I pray nga next year,
By the way, ang atong giunauna na nako pero still we are praying over this nga ang atong mahimong watchword next year is multiply. Multiply. You will multiply. You will. Dili mo multiply imong hawak. Ang word is surely blessing, I will bless you. Multiplying, I will multiply you. That's the promise of God to Abraham. And what God has promised to Abraham, also belongs to you. So again, another thing, biblical faithfulness is always abounding in the work of the Lord. Again, mga igsoon, dili na kaangayng suguon. Again, sa una, work of the Lord. So kung gipakita ni Lord sa imo, ikaw ang gipahimo ana. Nami sa una tagline dito sa Cagayan de Oro, the need is the call. Take note of this. Isulat niya, when God shows you a need, it becomes your call. When God shows you a need, it becomes your call. Ay napagpaabot ka, napakay title nga pastor, leader, no, gipakita sa Ginoo. Nga naman, nganong gipakita sa Ginoo, kay ikaw ang iyang gisugo, ana. O kung ikaw ang sugoon sa Ginoo, ana, i-equip gigas Ginoo, tagaan gigas Ginoo grasya, tagaan gigas Ginoo provision, kay ikaw ang iyang gisugo, ana. Whenever God shows you something, it is not just to show you something. It is a call for you to do something about what He has showed you. Dili ka pakiton sa Ginoo o sa kabuluhaton nga dili kaniya grasyahan, nga dili kaniya tagaan sa provision haron mapulfill nimo ang maong tawag sa Ginoo. Amen. Last verse, 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. The word unmovable there is faithful. Umulat bumagyo. Gabi. Muulan man og mubagyo. Naagig kasi mong post usher. Si Pastor Herbie, usahay ang mga usher sa Tondo ba kay na may mga kuan niya. Imagine nimo, ang ilang size sa ilang church now is 2,500 plus. Tondo niya, ang ilang size sa ilang church 2,500 plus. Niya ang uban na yung mga alibay, mga usher. Ingnon niya nga, ay, lumang tugtugin na yan. Sige, di mo kuan ba, usahay, na ay mga alibay sa nalin. Ay, lumang tugtugin yan. Hanggat hindi ka nakalatay dyan, you still have the ability to serve. So again, unmovable. Nakamaasahan ka, unmovable, naka sa ibang post. Kanang bitawang sa kuan, Brad Boy, sa nganong naay ka ng sa ngalan na ni lighthouse. Di mo na magbalin-balin ng lighthouse. That is really one of the picture of faithfulness. Muulan, mungit-ngit, mubagyo, nagin ang lighthouse diya. Nga naman, because maasahan sila. Maasahan sila nga kung naibagyo, dili na makita sa kapitan ang direksyon. Napagay lighthouse kung mayngon ayaw agi din kay kabatuan ni. Muna'y purpose ng lighthouse. Di mo na magbalin-balin ng lighthouse. Ang lighthouse lang akananan, magbalin-balin. Pero ang lighthouse, di ginoy fix na. O nga kitapod sa atong relasyon sa Ginoo, sa atong pagpangalagad sa Ginoo, fix. Dili mo grow, pero fix. Maasahan ka ba? Dili na magproblema sa pastor nga mo. Pektes Benson sa kupas. Wala na sa taekwondo. O sige, ingna ko kay Kuan, mangita ta sa Cagayan, mangita ta sa Kuan, maasahan ka, fix. Now, I'm not saying wala na tay problema sa Kuan schedule. Yes, that is why, please mga igsoon, kung naka-roster mo, o kung dili naka-schedule mo niya, dili gid pwede kay madaot ang imong trabaho, madaot imong relasyon. Notice in advance para ang barko ng New Life El Salvador ang ngalan, makakiling pa. Makapangita pa taog other resources, like say for example, the last time, we ask Iligan, supply us. We ask Cagayan de Oro to supply us. Nga naman mga igsoon, kay di man pwede nga undangon na to itong simba kay naglahit lang yung buot. Undangon, gusto mo? Like say for example, mo announce lang ko sa sunod Sabado nga, wala sa tayo simba sa Domingo kay na-offend ko kang Brad Boy. Char! Di ba? Lame kay nga excuse. Nga maundang ang church, madalahi kang inosente ng mga tao,
Madalay kang uban, nga unta, maministerihan mo kang tungod kay, nakay, I don't know kung kuan, pero again, that is faithfulness, mga igsoon. Always abounding ang faithfulness diyang word is unmovable. Kung kaya lang yun daka. Pwede ba? Kaya ba? O nasa kuno mo sa ako. Kung kaya lang yun naka. Anyway, mga igsoon, dili man isa ka adlaw nga tong simba. Isa na ka oras og tunga. Gani kung mutukar ka, taas lang 5 minutes, you can go. Kinanglan magstay ka diya kung kuan. Like say, gignan ako si RJ ba? Jay, nag-volunteer, mag-search. Oh, pastor. Usay, pastor, kay di lagi ko makasimba, kay mag-drive man ko na ko'y biyahe. Pero makatunga kag early in the morning to set up. Sige, yes, pastor. Oh, do that. O karon wala siya. Sorry ha, pero wala siya. So, na-set up ang atong mga gamit ganina. Nay nakatabang kang 30. Why? Na unmovable. Unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as to know, but your labor is not in vain in the Lord. I will end with this. Ni kailanman, di good magpautang ang Diyos. Ni kailanman, you cannot outgive God. Ni kailanman, dili good mahimong utangan si Lord nimo. And every time, you become unmovable, you become faithful, na regardless na nagi mga grabe kay nga challenges tungod kay again ngano kong giwali ganina is although at times nagi mga attack, challenges sa kinabuhi or circumstances that would happen, if you will just continue to move, na gitawag og strengthening grace si Lord. Sa una, gatrabaho pa ko na mangyapon ko secular job and at the same time na ako'y ministry sa church. Nya gikontrahan magid ko atong usa nako ka boss. Gituyo gid niya nga gi-assign ko niya Domingo. Assign ko niya Domingo sa production. Pero what I did, wala ko ni sokol. Report ko. So pag report na ko, nagpahibalo ko half day ra ko. Pag human sa akong job, sibat lang ko, balik ko sa church. Kingnan ako siya, Ma'am, I've already done the task that is needed for me to be there. And it is also my right to have a half day sa work because I have something to do in the church. Why? For where your treasure is, there your heart will be also. Amen? Faithfulness. Faithfulness means loyal. Faithfulness means conscientiousness. Faithfulness means kasaligan ka sa imong word. Faithfulness is you are a good steward. Maayo ka nga piniyalan. Sadyang gitagaan kag task. Sadyang gitagaan kag responsibility. Meaning, you are trusted with something and you are truthful. Last but not the least, faithfulness means you are unmovable. Mura kag lighthouse ba? Umulat bumagyo. Siga gyud gyapon na ang lighthouse. And I pray nga kita as a volunteer, dili man pud mimo, I would not speak like this if I for myself not doing that as well. Labi na gid ako nga kakita sa ato dinhi sa kuan is kanang sa oras nato na makasabot pang kuan na labi na sa mga ambot ng mga new parent din pero labi na sa mga new parent no kay napay bata ati manon og di man ako gusto i-compare kami pud sa una ni agi pud mi nga nay mga bata sa iyo lang gyud ngano man tungod kay kini usa ka pribilehiyo although wala man tay mga dagkong sweldo pero sa ka pribilehiyo nga makapangalagad sa Ginoo sa kapasidad dinhi sa church. Any question? Any violent reaction? Amen? So, ang imong word, masahan ka. Sa imong time, masahan ka. Sa butang na i-entrust nimo, masaligan ka. Ang labaw sa tanan, kung nana kay abilidad, nana kay skill, di ka may mong selfish. Di ka may mong selfish. Mo-multiply ka. Mo-double ka. Mo-daghan ka. Doy, mo-daghan pa ka. No? Dako naman kandaan, pero dili mo dako, kung dili mo daghan. Ang mga, mas mo-daghan ang makabalo sa production. Nga naman, para, kung kuan, makalakaw-lakaw ka. Ako pud. Di niyo mga igsoon, I really desire na one of these days, the Lord will raise up
A man like me. A man like me. To speak here without hesitation and by the anointing of God. Nga naman, tungod kay again, if we are not bearing fruits, then can we pass the inspection? Because the evaluation of a healthy and a strong church is discipleship. You duplicating yourself. And part of that is faithfulness. Amen. Let us pray. Father, we thank you. Salamat ning kahaponon sa mubo nga panahon wherein, O God, we have learned and we have discussed about faithfulness, the kind of attitude and nature that you possess. And we could not just do it by our own ability and strength. We need the strengthening grace by the Holy Spirit and the heart through your word, O God, na mahimo kaming mga matinod-anon, faithful, loyal, conscientious, masaligan sa among mga sinultihan, masaligan sa among mga saad. And Lord, we become more fruitful and we become unmovable, O God, regardless of the situation or circumstance. So Lord, I pray and I release and I pray this declaration over these volunteers, O God, that God, by your anointing and through your grace, O God, Lord, you enable us. And I pray that as we continue to serve you through this local church, New Life El Salvador City, they will become more sensitive to see the need. And when you show them the need, that becomes a call for each one of us. So salamat, Ginoo. Speak blessing over them. Lord, salamat, Ginoo, that everything that we have done through this church and for the kingdom will not, they are not in vain, because you are the God who rewards, O God. You are the God who rewards those who diligently seek you. So this afternoon, as we will conclude this discussion, this session about faithfulness, Lord, salamat nga kining among discussion, Ginoo, will be seeds planted in our heart as we continue to polish this and as we continue to exercise this sa among kinabuhi. Salamat nga mubunga kini og madayag mo manifest sa among kaugalingon, sa among pamilya, sa among community, and through this church. In Jesus' name. Amen. Amen.